So paggawa ng mga different projects like the thesis, no? And also mga capstone projects, no? So kaya nag-initiate yung MRSP, specifically MRSP Cavite, no? To have this kind of AI seminar to distribute the knowledge, no? Lalo na sa inyong mga students. No? At the same time, also for our professionals, no? Para mas maraming mabuo o mas maraming mag-sprout na project, no? Projects which deals about the AI. No? So yan, let's start po, no? Yan. So our webinar will be dealing to the overview of YOLO V11. So sino pong mga gumawa? So basic lang naman. Then ano yung architecture niya, no? Kung paano rin siya gumagana, no? So papag-aralan din natin yan dito. Itatakal din natin yan dito. Also, next is how to set up YOLO V11, no? Kasi ang YOLO V11, pag sineset up siya, pwede siyang gamitan, no? Halimbawa, yung computer mo is ano yan? Compatible siya na mag-run gamit ang GPU, or kung wala namang GPU, pwede rin naman natin tayong gumamit ng CPU, no? So dito natin yan malalaman kung paano i-set up at kung paano i-set up yung YOLO V11 gamit yung GPU natin. Kasi mas mabilis yung training kapag GPU yung ginagamit natin. Kaya nga yung mga AI ngayon, no, nagkakaubusan na, no, ng mga GPU, no, para lang mag-train ng AI. No? So ganun ka-resource intensive ang pag-train ng mga AI models. No? So yan. So next is we will be dealing how to prepare a custom dataset. No? Kung may sarili kang dataset, no, na gustong i-predict, yun. So dito natin itatakel. So pwede nyo namang sundan, no, kasi ang length ng webinar natin is 2 hours, no. So pinagkasya natin to sa 2 hours. So pwede nyo naman sabayan, then mamaya magbibigay kami ng GitHub link for you to practice how to set up YOLO V11. So yun. So kung mabigay namin yung GitHub link, no, mamaya, so you can explore, no, different custom dataset, no. So dito kasi meron tayong custom dataset na gagamitin which is available na. So sa RoboFlow. So mamaya explore natin kung ano ba yung RoboFlow, no? Ano ba yung importance ng RoboFlow pagdating sa pag-setup ng YOLO V11. So meron din ditong YAML configuration. So YAML is YAML file, no? Ito yung makikita natin kapag after natin i-install yung YOLO V11. So meron tayong konting iti-tweak dito, no? Kung meron ka mang sariling dataset, no, custom dataset, diyan mo iti-tweak kung ano yung mga classes na gusto mong i-predict, no? Ano yung mga classes na ina-annotate mo, yun din yung ilalagay mo sa YAML file, no? So ganun. So nandito rin yung mga basic parameter na i-configure natin, like ano yung path, yung folder path ng training dataset, and also for the validation and testing dataset, no? So alam naman natin na mayroong division pagdating sa dataset, no? So ang rule of thumb diyan is pagdating sa YOLO V11 kasi, no, meron tayong rule of thumb diyan na 70% sa training and 20% sa validation dataset, and also 10% sa testing dataset. So kung pwede ka naman hindi maglagay ng testing dataset, so 80-20 yung hatian. So kaya naglagay lang tayo ng 10% sa testing, siyempre to enhance, no, more yung ating YOLO model. So next is paano ba mag-training ng YOLO V11, no? After YAML configuration, then we will be proceeding sa training ng YOLO V11, no? So sa training YOLO V11, we will be configuring some parameters like the batch size, then ano ba yung mga simple image pre-processing na pwede nating i-galawin, no? And also kasi sa pagdating pa lang sa
preparing a custom dataset, doon naman tayo nagkakaroon ng augmentations, no? Image pre-processing and augmentation, like pwede mo siyang lagyan ng noise, ganyan. So sa training, hindi na natin siya gagalawin masyado yung image processing, but we will be configuring yung mga crucial parameters sa training, like yung batch size, no? Yan. So meron pang mga, then, yan, kung ano yung path ng YAML file natin, so doon natin i-configure sa training training method natin. Then after natin makapag-train ng dataset, so we will be running an inference, no? So ibig sabihin nito, gagamitin na natin yung model natin, train natin, no? Then sa specific application natin. For our example, we will be using PaperRock scissors. No? So yung camera natin is predict kung ito ba ay scissor, ito ba ay paper, or ito rock. So mamaya makikita natin yan. Magde-demo tayo mamaya. So kung kaya nyo naman sa sundan, no, pwede naman kayo sumabay. Kung hindi naman, pwede naman after training na lang, since magbibigay naman kami ng GitHub link. No? So nandun yung basic, andun yung step by step. No? Paano i-set up yun. So let's start, no? So what is YOLO? No? YOLO, alam natin, ang ibig sabihin niyan is you only live once. No? So pagdating sa computer systems, no? So ayan, computer vision. Ang ibig sabihin ng YOLO is you only look once. So malalaman natin bakit ba tinawag na you only look once yan. So ang YOLO is a groundbreaking algorithm, no, for computer vision. So ang YOLO kasi ginagamit yan together with the camera, no? Para i-predict with bounding boxes yung gusto mong i-predict, no? Sa desired classes mo. No? Halimbawa, gusto mo ng human detection. No? So kapag meron kang camera sa isang room mo, so merong mga humans, no? So makikita mo sa monitor mo na merong mga bounding boxes. No? Ibig sabihin, alam ng computer mo kung ano yung itsura ng mga tao. But, yung mga tao na yon is, depende yun kung yun yung tinrain mong, yun yung ginamit mong dataset nung nag-training ka. No? Yan, so, on the introduction lang sa mga creators, si Joseph Redmond and Ali Farhadi noong 2015. No? So, yan. So, ito yung itsura ng YOLO. No? So, meron siyang mga bounding boxes. Then, together with the class label, no? Kung person ba siya, or car, or handbag, no? Siguro yan yung mga images na tinrain sa kanya. No? So, nagkaroon sila ng annotation. No? Ito yung car. No? So, isa yun sa mga matrabaho. No? Matrabaho yung pagpe-prepare ng custom dataset. So, kasi ang rule of thumb din is sa mga pagdating sa mga image classification and object detection is 1,000 images per classes. So, para lang makapag-produce yung AI mo ng ano yun? Yung satisfiable na result. No? So, yan. So, merong mga bounding boxes together with the class label. Ay kung may mapapansin nyo, may makikita kayong numbers, no? So yan yung confidence level niya, confidence rate, no? So malalaman natin yan, paano ba nako-compute yung confidence level. So yan, so ito yung gagawin nating example mamaya, no? So dapat mapipredict niya yung kamay ko as paper, rock, or scissors, no? So gagamit itong dataset na to is kinuha lang natin siya sa RoboFlow, no? So nakasite naman din yan sa GitHub natin, no? Pwede niyo nang gamitin at the same time, pwede kayong maghanap ng ibang dataset. Yeah, so na-predict niya na paper yung kamay, meron diyan scissors, no? So yan, so mapapansin nyo, marami namang versions ng YOLO V11. Isa sa pinaka-common na ginagamit is yung YOLO V5 and
YOLO V8. So bakit YOLO V11? Wala lang, mas bago no? Ayan, so mapapansin nyo naman, base sa graph, no, mas mataas yung MAP niya. No, yan yung mga mean average precision. No, pagdating every class, no, kung halimbawa, yung mga classes na nag-produce ng mga precision na via between 50 to 95, no, ano yung average nila? So yan yung so ang YOLO V11 ang nakapag-produce ng higher MAP. But depende to gamit kasi ang gamit ng dataset dito is yung COCO dataset, no. So kung depende na yan sa kapag gumamit naman kayo ng custom dataset, no, mas maiging magkaroon kayo ng comparison. Kung sinong model ang makapagpo-produce ng mas magandang precision, no. So yan. So paano nga ba gumagana yung YOLO? So YOLO is a type of object detection model. Pero sa object detection model, meron tayong dalawang types ng object detection. So ano yung dalawang types na yon? So yung dalawang type is, meron tayong single stage detectors or one stage detectors, or yung isa is two stage detectors, no? So pag-usapan muna natin yung two stage detectors. So yung two stage detectors, since yung YOLO is a part of one stage detector, no? So pag-usapan muna natin yung two stage detectors. So yung two stage detectors is type of object detection model that has a two stage or two process before it can make a prediction, no? So for example, dyan is yung RCNN or region-based CNN, no? So yung RCNN is meron siyang two stage, no? Ano ba yung two stage na yon? So yung first stage, lipat muna natin dito, no? Ayan. So ito yung example ng RCNN. So meron tayong input image, no? So yung RCNN, mag-extract siya ng mga region, ayan, ng mga different regions na kung na possible na ma-predict, no? Halimbawa, yan, yung tao, yung parts niya, then marami yan, no? Then, yan yung first stage, no? Yung second stage is, out of regions na yon, pe-predict niya kung ano yung region na yon. So, ayan, aeroplano, person, yes, TV monitor, no, syempre. So, out of regions na yon, alin doon yung predicted na correct. No? So yan, so may person tayo, so may na-prediction na person, so tama naman, di ba? So yan, so yung two-stage detector compared sa one-stage is slower. Bakit slower? Kasi two-stage siya kasi mag-ano pa siya, magbibigay pa siya, magpo-produce pa siya ng mga region, no? Possible for prediction, no? But it is more accurate, no? Ano yun? It is more accurate than the single pass detection. But depende sa application, no? Kasi yung two-stage detectors ay ginagamit siya sa mga medical imaging na kailangan ng much accurate results, no? Halimbawa, magpe-predict ka kung nasaan yung possible cancer region, no? Yung region sa, halimbawa, sa balat, no? Tapos nandun yung parang nagmumukha siyang cancer, no? So magpo-produce yung RCNN ng mga regions, then out of regions na yon, doon siya magbibigay ng mga confidence levels, no? Na kung sino yung more likely a cancer region o cancer cell. So alam na natin yung two-stage detectors, no? So meron tayo dito naman na one-stage detectors. So sabi dito, ang one-stage detectors are very fast or real time. So kasi 'di ba yung YOLO, napansin natin kanina 'di ba sa image kanina dito, no? Ayan, nagpo-produce siya ng mga bounding boxes in real time.
kapag nag-input ka o nagpakita ka ng image sa kanya, automatically ipipredict niya yun by using bounding boxes. So yan. But nakalagay din dito na slightly less accurate. Less accurate siya kasi possible siyang possible niyang ma-misclassify kasi nga isang beses lang siya nagpi-predict. Nagpi-predict, no? Katulad ang application kasi ng one-stage detectors is pwede natin siya gamitin sa mga yan, yung smart car, yan, sa mga CCTV. Then also, yan, to predict mga human sa pupasok sa room. Halimbawa, kung may pumasok sa room na human, so mag-on yung ilaw. Pag wala, patay. So, ganun lang. So, parang ganun. So, hindi naman pwede yung RCNN doon kasi yung sa RCNN is much lower than one-stage detectors, no? So, pag ginamit mo yung two-stage, no? Pag nag-predict ng human, parang more than 10 to 20 seconds pa bago makapag-produce ng decision. So, unlike sa single pass detection, no? Hindi less accurate siya but ano naman, effective naman pagdating sa mga variety of applications. So, sa single pass kasi or sa one stage detectors, no, hindi na siya produce ng mga region na proposal. Hindi siya nagpo-propose, no. Depende na 'yon sa mga kinukuha niya yung pattern doon sa training dataset mo. Kinukuha niya yung pattern, ano ba yung mga features na tinrain mo sa kanya, like yung center niya, saan ba siya naka-center, X center and Y center, the width and the height of the bounding boxes you annotated, no? Yan, so malalaman natin yan dito. So ito yung single stage detectors. So kung mapapansin nyo, yan, meron tayong so ang technique pala ni YOLO, meron tayong input image, then dinidivide niya ito sa S by S grid, no? So dinidivide niya 'yon sa into grid cells, no? So sa grid cells na 'yon, each of grid cells is responsible for predicting the desired class label, no? Halimbawa, pinipredict natin yung aso. May tinrain kang aso. Ayan, picture ng aso. Kapag isa lang yung image na tinrain mo sa kanya, isa lang yung center na makukuha ng YOLO model, no? So kung itong image ng aso lang yung tinrain mo, no? So kapag yan lang ang tinrain mong image, yung center, in-annotate mo siya, no? Pag annotate mo, in-squarean mo yung aso. Pag square mo sa kanya, yan yung tinrain mo sa kanya. Since sa model. No, pagdating sa prediction, hahanapin ng YOLO yung center na tinrain mo sa kanya. Then pag nakita niya yung center dun sa image na yon, ipipredict niya ngayon yung siya ngayon yung maglalagay ng bounding box, no? Then yung bounding box na yon i-compare dun sa ground truth. Kaya tayo may tinatawag na IOU, no? Ano ba ibig sabihin ng IOU? Intersection over union, no? So paano ba yung sinusolve yung kino-compute yung intersection over union o IOU, no? So meron tayong tinatawag na area of overlapping over area of union, no? So kung yung area of overlapping ng ground truth versus yung prediction ng prediction boxes is nearly equal dun sa area of union nila, yung pinagsamang box ng union, then magpuproduce tayo ng 1. No? Kasi ano yun fraction, no? Area of overlapping over area of union, no? So kung yung area of overlapping mo is 98, tapos yung area of union mo is 100, no? So magpuproduce ka ng high IOU percentage. No? So yan. So doon ako compute ngayon yung
confidence level, no? So by having a prediction, no? Prediction boxes, no? So iko-compute ngayon kung sinong box out of boxes na na-produce, sinong box yung pinakamalapit doon sa ground truth, no? Halimbawa, ito yung meron dito box sa aso, nakikita nyo, no? So itong box na nasa aso, yan yung may mas higher na confidence rate o confidence level. So kapag yan yung box na may kung yan yung box na may highest confidence level, no? So gagamit yung YOLO ngayon ng meron siyang tinatawag na process yung NMS, no? So i-eliminate niya lang yung mga lower confidence level, then yung ititira niya yung higher confidence level bounding box. So ganun yun. So ganito, no? Kapag isang image lang ang tinrain mo, for example, no? So sa image na yon, meron kang i-annotate, di ba? So kapag na-annotate mo siya, magkakaroon siya ng X center value, Y center value, nasan yung coordinates ng center. Then at the same time, meron kang width and height. Kapag isang image lang, yung YOLO model mo is titingin lang dun sa position na yon. Halimbawa, ito lang yung position nandun. Diyan lang titingin yung YOLO model mo. Kapag nilipat mo yung aso sa ibang part ng image, hindi niya na mapipredict yan. Bakit? Kasi isang image lang yung tinrain mo. So isang variation lang ng center ang tinrain natin. Kaya required na magkaroon ng mga different sets o different variation ng images na ititrain natin o i-feed natin sa YOLO model para mas magkaroon siya ng maraming variation ng center. No? So sa center na yon, doon siya magpo-produce ng bounding box. No? Yan. So kung may mga questions kayo, pwede naman itanong lang sa chat box, no? Then also magkakaroon din tayo ng Q&A pagdating sa dulo. Yan, so nakapag-predict na tayo ng ano dito. So ang natira lang is yung box na may higher confidence level. So pwede nyo rin yung i-adjust dun sa code, no? Pag sa mga complex code, no? Meron kasi i-adjust dun na confidence level pagdating dun sa inferencing, no? So kung gusto nyo kung ang gusto nyo ilabas lang is yung mga bounding box na may 30% confidence, no? So lalabas yun, magpo-produce yung YOLO nyo dun sa monitor na maraming box. So parang magulo siya. Kasi 30% eh. So kung 30% lang yung bounding box nyo, kahit ma-misclassify niya, maglalabas yun ng bounding box. So pwede nyo rin i-adjust na yung confidence level is equal to 0.7. Yan. So yung ibig sabihin, yung mga ipoproduce yung bounding box is yung mga meron lang 0.7 na confidence rate. So yan. So ganyan lang gumagana yung YOLO natin. So upon training, no, to kapag nag-feed tayo ng input images, automatic yun. Wala nang region of proposal na mangyayari kasi isang stage lang eh. Isang stage lang eh, no. Tapos yan. Magpo-produce na agad siya ng maraming bounding box, then itira lang yung kung ano yung bounding box, yung pinakamalapit sa ground truth. So yun. No? Yan, so proceed na tayo sa pag-set up ng YOLO V11, no? So I encourage you to have Visual Studio Code, no? So ito yung pinaka-basic na setup lang kasi pwede nating i-set up yung YOLO sa Linux environment o sa Ubuntu. For example, Ubuntu, yan. Yan. Pero basically, we will be setting up, pwede rin naman siya i-set up sa VS Code. Yan. So, open ko lang yung VS Code ko.
So sabi dito, ayan, open VS Code. So meron akong VS Code dito, no? So, yan. So gumawa daw muna tayo ng folder sa VS Code. So yun yung magiging working folder natin. So gumawa na ako ng folder dito, name YOLO Train. So paano gumawa? No? So sinave ko lang naman yung folder doon sa documents na folder. So ito yung, so isa-select ko lang yung folder ko. Then select ko dito is ito yung folder. YOLO Train. So pag na-setup na natin yung folder natin na YOLO Train, no? So palagi tayong gumawa ng Python virtual environment. So, bakit tayo gumagawa ng virtual environment, no? Kasi may mga i-install tayong mga dependencies. Install tayong mga libraries na hindi pwedeng na ayaw natin makigulo dun sa base system natin, which is yung laptop mo, no? Kasi magugulo yun, no? Kapag nag-setup ka. So, lagi tayong gumagawa. It is a good practice din na gumawa tayo. Lagi tayong gumawa ng mga virtual environment, every project na ginagawa natin. So, paano ba ginagawa yung virtual environment? So, sabi dito sa instructions natin, no? So, mag-create daw tayo ng Python file. So, mag-create muna tayo ng Python file, which is YOLO Train. So, pangalanan natin siyang YOLO Train. So, mag-create tayo dito sa folder ng YOLO Train, new file. So, YOLO Train. So, since Python file ang need natin, so .py. So, meron na tayong YOLO Train .py. Lang, move ko lang itong ano ko. Yan. So, since meron na tayong Python file, no? So, it is the time, no, na need natin gumawa ng virtual environment. So, paano ba ginagawa yun? No? Pero bago tayo mag-install o gumawa ng virtual environment, kailangan meron muna tayong installed sa system natin mismo sa computer na Python application, no? Python version. Ang Python version na lagi kong ini-install is Python 11.3. 11.3 kasi siya yung parang mas compatible sa lahat. No? Pwede rin Python 3.10, Python 3.11 kasi merong mga Python na higher version 3.14, mga ganyan. Pero mas prefer ko yung 3.11 para compatible siya kasi minsan din yung mga bago hindi na compatible sa mga ibang application. So yan. So before tayo gumawa ng virtual environment, no? So kailangan natin mag-install ng Python application. So saan ba yan ini-install? Tingnan natin. Python.org. So pakita ko lang kung saan pwede mag-install. Teka, loading. So pwede nyo i-install yung Python sa python.org. No? Search nyo lang naman sa Google Chrome or sa kung anumang browser nyo. Python.org. Wait lang maglo-loading pa. Ayun. Medyo mabagal yung ating internet.
So explore nyo na lang mamaya. No? Pakita ko pag nag-loading na yung python.org. Ipakita ko na lang ulit. No? So kasi kung meron ng Python installed sa computer nyo, no? Pwede na kayo mag-select or mag-create ng virtual environment sa VS Code. So siyempre gumawa muna kayo ng Python file, then at the same time, gawa na din kayo ng virtual environment. So dito yon ginagawa, no? So pwede kayong mag-show and run commands, then, yan. Select nyo lang yung create Python environment. Kapag hindi naman lumabas, pwede nyo naman siyang i-search, no? Create environment. Ayan, create environment. Yan. So meron tayong dalawang environment dito. Merong virtual environment o VN. Then meron din Conda. So ang ginagamit ko is yung VNev. VN. Yan. Tapos meron din naman Conda, no? So ginagamit ko rin yung Conda, but for this example, no, so gagamitin natin is yung virtual environment o yung VN. So yan. So select tayo ng Python version na gusto natin. So, meron akong installed na 3.10 and 3.11. So, mamimili na lang ako. So piliin natin itong 3.11. No? So, yan. So, as you can see, nagki-create na siya ng virtual environment. So, hintayin natin matapos yung creation ng virtual environment. Ayun, lumabas na. So ito yung example, no, ng python.org. So dito kayo magda-download ng gusto nyong Python version. Kasi install nyo lang sa computer. Dapat i-install nyong Python is yung applicable so kung anong OS nyo. No? For example, meron kayong Windows or Mac OS or Linux. So, sa Windows, yan, pwede kayong tumingin dito. Ito yung mga versions ng Python na pwede nyo i-install. O, yan, may mga 3.12. 3.13 pa pala yung pinaka-latest. 3.14, meron na din naman. Pre-releases pa lang naman. 3.4. So, hindi natin gagamitin yan kasi unstable pa yan. So, ang gagamitin natin is yung 3.11. 3.11.3 kasi ito rin pala, 3.11.5 is applicable din meron din siyang installer sa Windows. So, pwede nyo namang install yan. So, may nakalagay dito, cannot be used on Windows 7 or earlier. So, hindi na pwede yung Windows 7 pababa. So, dapat Windows 8 pataas. So, since ako Windows 10 naman ako, kaya okay. Ayan. So, tapos na yung ginawa nating virtual environment. So, close lang natin yung terminal para mag-reset siya. So, makikita nyo, meron na tayong virtual environment dito na folder. No? So, kapag tapos na tayong gumawa ng virtual environment para sa ating project, no? So, proceed tayo sa next step. Ayan, so tapos na tayo dito, nakapagawa na tayo ng environment, no? So, for those who don't have Python installed on their PC, no, pwede natin i-download yan sa kanina, sa pinakita nating website, yung python.org. Sa python.org website. Next is, yan. So, kung gusto natin gumamit ng GPU para mag-train ng YOLO, no, pwede natin i-check muna yung CUDA version ng ating GPU. So, paano ba natin chine-check yan? So, punta ulit tayo sa Visual Studio. So, open tayo ng terminal, new terminal, then ang nakalagay dito is, i-type natin is, NVIDIA to. Dapat NVIDIA. NVIDIA, type ko lang. So, i-type natin ngayon is NVIDIA. Graphics card dapat pala natin NVIDIA kasi medyo mahirap
set up yung yung mga AMD graphics card, no? Yan, so Nvidia. So since meron akong Nvidia 3050, no, sa laptop ko, so pwede naman basta kahit anong Nvidia. So yan, check muna natin yung CUDA version natin by typing NVIDIA-SMI. So enter natin, so makikita natin dito yung CUDA version. So yung CUDA version ng aking GPU is 12.5, no? So importante ito, no, habang pag gusto nating mag-setup ng environment natin for GPU training, no, process. No? So kung na-verify na natin yung CUDA version natin, ngayon kung walang lumabas na CUDA version, kailangan natin mag-install ng CUDA driver, no? Pero hindi na natin medyo sakop dito yan, no? Kung wala man lang CUDA version, pwede naman tayo gumamit ng CPU, no? Pwede naman natin gamitin yung CPU natin, pero mas maganda kung may mas maganda kung meron tayong CUDA driver, no? Para magamit natin yung GPU natin sa pag-train ng ating AI model. No, so yan. So nalaman ko na yung CUDA version ko, which is 12.5, no? So this is the time now to install PyTorch. So ano ba tong PyTorch? So commonly, yung YOLO natin is nagra-run through PyTorch, no? So ito yung parang commonly na ginagamit sa YOLO. Kasi meron naman tayong ginagamit din na ibang environment like yung TensorFlow, no? So pero PyTorch yung kadalasan sa YOLO, no? So ayan. So since ang CUDA version ko is 12.5, no? So ang i-install nating CUDA version is 12.4. So syempre compatible na yan. So kasi kapag 12.5 yung CUDA ko, hindi naman ako pwede mag-install ng 12.6 kasi baka hindi niya kayanin yung hindi siya compatible doon kasi ito yung crucial eh. Ito yung crucial kapag sa-set up tayo ng GPU, no? Kahit kadalasan lahat ng mga version model is compatible. So ito yung parang nakita ko pinakamagandang paraan para ma-set up ng basic ng ating GPU. PyTorch gamit yung GPU natin. So punta tayo ngayon sa PyTorch. Lang loading. Ayan. Ayan, kanina python.org, ngayon meron na tayong PyTorch. Dito naman website is pytorch.org. No? Ayan, so kung i-scroll down natin, makikita natin yung install PyTorch, no? Ayan. So mamimili tayo anong gusto nating PyTorch build, yung stable ba o preview nightly. Siyempre yung stable na lang, no? So sa applications natin. No? So mamimili din tayo ng OS version, kung Linux user tayo, pwede naman yan. Ito lang din yung i-run nating command. Kung Mac user naman, ito yung i-run na command, no? So sa Mac OS, hindi sila gumagamit ng GPU version. So more on CPU sila. So sabi dito, CUDA is not available on Mac OS. So nangyayari yon, no? So ito yung i-run nilang command. No? Pag ito yung i-run nilang command, ang gagamitin lang ng YOLO natin pang process is yung CPU, no? So punta naman tayo sa Windows. Yan. So sa Windows, makikita natin merong different version ng CUDA at the same time merong CPU. So itong ROC naman pang AMD yan. So wala siya sa CPU. So pwede tayong gumamit ng CPU at the same time mamimili tayo ng CUDA. So kung mas maganda kung meron lumabas na CUDA, no? So yan. So mapapansin niyo yung command, meron tayong CUDA version
na makikita, which is yung 124. Yan, CU124. Ibig sabihin, CUDA version 12.4. Since yung CUDA version CUDA version natin is 12.5, so ito yung i-install natin. No? So yan. So kung pwede rin naman CPU, pero kasi mas prefer natin siyempre yung GPU kasi mas mabilis yung training time. Yan. So copy-paste lang natin to. Copy, then paste natin sa ating terminal. So, paste natin, then execute. So sana mabilis yung... So since na-download ko na before, no, so gagamitin niya na lang yung dati niyang mga files. No? So kung hindi pa niya na-download, so more likely mga puro loading yan. So, pero parehas lang naman din. So hintayin lang natin matapos. So since na-download ko na kasi, kaya meron siyang tinatawag na using cache na. So meron din naman tayong instructions. Magbibigay kami ng sa GitHub nga para masundan nyo. So para pag meron kayong specific projects, doon nyo na lang titingnan kung paano i-set up. Medyo maliit yung Yan. So hintayin lang natin matapos yung um, ano natin, yung installation ng PyTorch. Medyo matagal. So medyo ano lang naman siya, madali lang naman i-set up. Ano lang naman, babasahin lang yung mga content, lalo dun sa PyTorch and Python, no? Yan, doon sa PyTorch naman, mamili ka lang ng OS. Yan. Kung ano yung OS na gamit mo. So you can explore naman paggamit ng Linux like Ubuntu. So ganun pa rin, kapag gumamit ka ng ibang OS, kailangan mo pa rin mag-create ng virtual environment. No? So pwede kang gumamit ng Conda environment. So mag-install ka na ng Anaconda environment. So meron din, search nyo lang din sa internet. No? Pwede rin naman virtual environment, basta may installed na Python. Mas madali kasi gamitin yung Conda. So Conda activate, tapos kung anong environment mo, yun lang. Ayan, tapos na. So yan, tapos na natin install yung PyTorch. So ang next step natin is yan. So tapos na natin install yung PyTorch. Ang next step natin is i-install yung Ultralytics. So ano ba itong Ultralytics, no? So itong Ultralytics, sila yung sa kanila natin na dina-download yung YOLO, no, sa website nila. So try natin i-search yung Ultralytics. Medyo mabagal.
So install na lang natin, no? Yan, install lang natin, loading din ulit eh. Yan. So install natin using pip. So pag-install natin, so install natin kanina yung PyTorch natin using pip, no? So Python na lang din yan, library. So install natin yung Ultralytics. So kanina nag-install tayo ng PyTorch. Next is after natin install yung PyTorch, install natin yung Ultralytics para magamit natin yung YOLO. So pip install Ultralytics. Then enter. Ito pala. Ayan. So, i-install ko na dito. So, tinype ko yung ito, pip install Ultralytics. Ayan, nag-install na siya. So, sa terminal lang ulit, i-type lang natin yung pip install Ultralytics. So, I hope nakakasunod din yung iba, no? So, okay lang naman kahit hindi nyo nasusundan. Meron naman tayong GitHub mamaya, no? So, pwede nyo i-practice. So, kung may mga tanong kayo, feel free lang to chat, no? Yung mga questions sa chat box natin, then i-address natin. Yan, so tapos na. So, after natin ma-install yung Ultralytics, no? So, proceed tayo sa next step. Ayan. So, yun, tapos na natin i-install yung mga dependencies natin. Ngayon, pwede na tayo mag-create ng, pwede na natin gamitin yung custom dataset natin. So, since medyo matagal kasi yung pag-prepare ng custom dataset, magagamit na tayo ng existing. No? Yeah, so gagamitin nating existing dataset is yung rock, paper, scissors. No? So, saan ba natin pwede download yan? Sa RoboFlow. So, search natin ngayon. No? Puntahan natin ngayon yung RoboFlow. Robo. Yan. So, ito yung ating RoboFlow. No? So, sign in tayo. Yan. So, dito sa RoboFlow, dito tayo naghahanap ng mga different dataset na existing. No? So, kung existing yung dataset, pwede nating i-cite na lang siya sa future research project natin. No? Kung meron kayo naiisip na project, pwede nyo naman dito tingnan yung dataset nyo, pero kasi minsan wala yung dataset na gusto nyo. So, ang gagawin nyo ngayon is magpipicture kayo ng sarili nyong dataset, then dito nyo ipaprocess no, sa RoboFlow. So, ano ba to sa RoboFlow? Dito tayo nagpa-process ng images like yung annotation, augmentation, yan. So, try natin, punta tayo sa universe. Yan, dito yung universe, no? Yan. So, ito yung kinasabi kong gagamitin natin, which is yung rock, paper, scissors, no? Yan. So,
Since yan yung gagamitin natin, i-download natin siya. So, click lang natin. So, meron dyan, ayan. So, meron dyan, overview, then images. Ayan. So, meron din dataset. Ayan. Meron itong mga base version na dataset dun sa, sa mismong user na may-ari ng, kung nagpo-produce siya ng mga panibagong version, no? Kung may revision sa dataset, dyan niya ina-update. No? So, punta tayo dito sa overview lang, kahit sa overview lang. So, meron tayong makikita dito classes. So, makikita agad natin kung anong mga classes yung meron, yung meron yung dataset natin na i-download, which is merong paper, rock, scissors. Ibig sabihin, kung tatlo lang yung classes na meron, yung dataset na to, ito lang yung madedetect o ito lang yung ipoproduce ng ating YOLO model. No? Pero, meron siyang dataset. No? Meron siyang 6,588 images. Then, meron din 604 images for validation. And meron din 329 images for testing. Testing dataset. No? So, yan. Meron tatlo yan. Magkakasama yan. So, a total of 7,521 images. So, nakita nyo, no? Madami. So, yung images na yan is annotated. Kung makikita nyo, no? Ayan, no? Annotated niya. So, ibig sabihin, habang nagpe-prepare siya ng dataset, ini-square niya na kagad na ito yung scissor, no? Na ito yung brack, no? Ito yung ayan, ito yung scissor, no? Manual 'yan, no? Walang automatic na automatic annotation, no? Kaya yan yung ibig ko sabihin, no? Kung tatanungin nyo na halimbawa, kung meron kayong 1,000 images, no? Isa-isa niyo 'yon i-annotate. Halimbawa, kung gusto niyo mag-predict ng different alphabetical characters, no? So magpipicture kayo ng napakaraming images na may existence ng mga alphabet characters. Yung alphabet characters na yun, i-annotate nyo isa-isa. No? I-annotate nyo yun isa-isa. Then kapag tapos nyo na i-annotate lahat ng images, doon kayo makakabuo ng dataset nyo. No? So yan, may dataset nyo. So magkakaroon na siya ng summary dito. No? Yung dataset na ginawa nyo is may gantong classes. No? So habang ini-squarean nyo siya o nilalagyan ng rectangle, halimbawa, ito yung rock. So squarean nyo siya. Tapos i-check nyo kung ano yung, o i-click nyo kung anong class niya. So ganun. Yan. So dito, since nagagamit tayo ng existing dataset, i-download lang natin yung project. So since ang gagamitin nating YOLO version is YOLO V11, click lang natin yung YOLO V11. So meron pa naman dito YOLO Darknet, TF Records. So, pero ang gagamitin natin is YOLO V11. So meron dito show download code or download zip. So for our example, no, so pwede natin download siya as zip, no? So kapag na-download na natin, kasi ito na-download ko na no? So pakita ko na lang kung ano yung example. Baka medyo matagal kasi. Yan, for our example, no? So na-download ko na kasi siya. So meron na ako ditong zip file kasi 'di ba doon sa website natin, i-download natin siya as zip, hindi as download code, no? So kapag na-download niyo na yung zip, extract lang natin, no? Extract lang dito. Yan. Medyo matagal.
Ayan, no? Select natin YOLO V11 download format, no? Katulad ng nakita niya sa site kanina, sa RoboFlow. Then download zip to computer. Ayan. So, download natin siya sa zip. Then, i-save niyo yung, download niyo yung dataset dun sa working folder niyo. Kung ano yung folder na ginagamit niyo sa VS Code. Para madali lang hanapin. Pag kukunin natin yung path niyan, yung folder path. Ayan. Hintayin lang natin matapos yung extraction. Ay, teka. I-extract pa kasi siya. Yan. After natin ma-download yung dataset natin, no? So, magpo-proceed tayo mamaya sa YAML configuration. So, kapag na-download na natin yung dataset, meron na kaagad doon YAML file. So, doon na lang natin i-edit yung YAML file. So, hintayin lang natin yung ano natin. Hintayin na lang natin yung extraction. Lapit-lapit lang naman. Na-guess nyo naman po ba, no? So, chat lang natin kung may mga tanong lang. Kung meron kayong mga tanong, i-chat lang natin sa chat box. Ayan, malapit-lapit na. Okay, malapit na. Ayan, so, since tapos na natin i-download yung ating dataset, no? So, makikita nyo, yung laman ng zip natin is merong, no? Meron tayong test folder. Ang laman niyan is may images and also labels.
So yung labels na to, ito yung dito nakalagay yung saan na ba yun? Ang laman ko. Ayan. Dito nakalagay yung mga parameters o yung mga coordinates o yung annotation values per images, no? So kung ano yung pangalan ng text file mo dito, same lang din yan sa kung ano yung pangalan ng data ng images mo. So kung dito, no? So ito yung mga test images natin, no? So meron ganun at the same time ganun din sa train images, so mas marami nga lang sa train. Since dapat mas marami talaga yan, no? Yan, yung mga labels niya, ito yung mga um, bounding box parameters, yun yung ipapatrain natin sa ating YOLO model. So yan, so meron din tayong valid dito, valid folders, dapat ganyan yung laman, no? So meron tayong data.yaml dito. So balik tayo ngayon sa ating VS Code. So makikita nyo, meron na tayong folder dito, no? Test, train, valid, then also meron tayong YAML file. So ano yung next step natin? So next step is, ayan, to verify yung mga classes na ipipredict ng ating YOLO, no? So pupuntahan natin yung overview ng dataset, which is dun yun sa RoboFlow. So sabi dito sa overview ng RoboFlow, meron tayong paper, rock, and scissors. No? So, balik tayo ngayon sa VS Code, no? So sabi natin, ang classes natin is paper, rock, scissors. No? So pag pumunta tayo sa data.yaml, no? So makikita natin dito yung names. So yan yung classes natin. NC, number of classes, 3. No? So sa names naman, ang label names natin is paper, rock, scissors. So pag tinanggal natin o pag dinelete natin yung scissors diyan, ang tinira lang natin is paper, rock, o hindi mag-show o hindi magre-result ang ating YOLO model na mag-predict ng scissor. No? So kailangan kompleto yung kompleto yung class labels natin o yung names, class names. So ito yung sinasabi ko kanina na folder path, no? So kung saan yung folder path natin, train, tas images. Yan, yung mga images lang, kung saan yung folder path ng images natin for train, for validation, and for testing. So wala na tayong gagalawin dyan, no? So parang folder path lang yan. Halimbawa, technically wala tayong babaguhin dito eh. No? So kung gusto nyo maintindihan, ito lang yan, yung copy path. Copy path, then, hindi, train, tas images. Copy natin yung path ng images, then, yan natin dyan. Yan. Ganyan lang yun. Pero wala tayong babaguhin dyan. Yan, okay na. So yan lang ang babaguhin natin dyan, yung names, number of classes, and yung folder path ng mga custom dataset nyo. Kung meron kayong custom dataset nyo. So pag nagpe-prepare kayo ng custom dataset, dapat nakaganitong folder structure din. No? So test, train, valid, and also data.yaml. So ganito lang naman to. So kaya mas maganda pag gumagawa tayo ng dataset sa RoboFlow para pag dinownload natin yung dataset natin, nakagantong format na agad siya. No? So mag-upload lang tayo ng mga pictures sa RoboFlow, gagawa tayo ng sarili nating account, no? So para siyang GitHub ng mga dataset. So publicly available yung mga dataset. Pero pwede rin naman natin siyang i-private. Yan. So ganun yung importance ng RoboFlow. So sa RoboFlow tayo pwedeng gumawa ng dataset. So pero pwede rin namang may ibang mga din naman, ibang mga tools. Pero syempre mas naiintindihan natin yung RoboFlow. No? Mas madali kasi gamitin yung RoboFlow. So yan, so na-configure na natin, so na-verify natin yung data.yaml, no? So merong tama naman yung mga class labels nila. Then next step natin is yan, so mapapansin nyo dito
Yan. You consider directory of your train, valid, and test dataset. No? Kanina. So, kailangan tama yung mga directory, tama yung number of classes, and tama din yung class names. So, the next step is yun, yan, training na natin yung YOLO V11. So, ang code, available naman online or sa internet yung mga training code or use para sa YOLO V11, no? So, for this example, gagamitin natin yung code na nasa GitHub natin. So, ito yung GitHub na i-share ko mamaya, no? Yan, ito yung GitHub na share ko mamaya, no? So, nandito yung mga codes, no? O yung mga instructions natin. So, nandito rin yung training code. So, ito yung gagamitin na. Basic ano lang, training code. So, pwede copy-paste lang natin yan, no? So, copy natin. So, dito sa training section. So, balik tayo ngayon sa Visual Studio. So, paste natin dyan ngayon. So, yan. So, meron tayong Ultralytics. So, kanina na-install na natin yung Ultralytics kaya hindi siya nag-error. No? So, in-import natin yung YOLO. Yan. So, tinawag natin yung YOLO model. No? So, ang gagamitin nating YOLO model is yung YOLO 11n.pt. So, ito yung pre-trained model. No, kapag ito yung ginamit nating model lang, no, for inferencing, ang ipipredict niyan, based dun sa pre-train, kung saan siya pin-retrain na dataset, like yung COCO dataset, no? So, mapipredict niya yung human, chair, ganyan. So, depende, no? So, kung ano yung tinrain na dataset. Pero, dito kasi ang gagawin natin dito is, gagamit tayo ng custom dataset, which is yung dinaload nating rock, paper, scissors. So, kung makikita nyo dito, meron nakalagay dito sa data, no? Na replace with your actual data YAML folder directory. So, kung mapapansin natin, no, meron tayo ditong, nung dinaload natin yung dataset, merong data.yaml na kasama. So, copy lang natin yung path niyan. Pagka-copy natin ng path, i-paste natin dito. Yan. No? So, na-paste na natin, no? So, dahil yung directory is naka-Windows, yung folder path is naka-Windows format, no? So, lagyan natin siya ng R sa dulo. Pero kapag naka-Linux ka, kahit di mo na siya lagyan ng R. So, dahil naka-Windows tayo, lagyan natin ng R. Kapag walang R yan, hindi niya mababasa yan. Parang Unicode error. Ayan, so, natukoy na natin o nalagyan na natin yung data path ng ating dataset, ng data.yaml, no? So, specify lang natin yung natin, epochs, no? So, yung epochs naman, ito yung iteration kung hanggang kailan mag-training. Hanggang kailan magti-training yung natin, yung AI model natin. So, every epoch kina-calculate natin yung loss. So, that's the time nun ini-improve ng AI yung kanyang yung accuracy, no, yung precision, ganyan. So, depende yan. So, kung gusto naman na kung medyo nabababaan ka sa accuracy, pwede mo pantasan yan para mas matagal yung training time ng ng AI model, no? Pero meron tayong tinatawag dito kasi na patience, no? Itong patience naman, ito yung value kung ito yung amount ito yung value na titigil yung model mo mag-train kapag hindi na nag-improve yung accuracy niya upon running yung epochs, no? So halimbawa, nag-run yung epoch. So nakikita ng computer na hindi na nag-improve yung accuracy ko. That's the time na ititigil niya na yung training para lang hindi mo natapusin yung buong training process mo. Kasi matagal yun eh. So image size 640. Paano ba natin malalaman yung image size? No? Kasi sa RoboFlow, ang kadalasang mga dataset doon is naka 640 by 640 yung resolution. So depende yun sa image size na ipapasok nyo.
So kadalasan square yung ano natin, yung images natin. So kapag nag-download naman kayo, dinownload nyo yung dataset nyo from RoboFlow, automatic naka ano yun. Pwede nyo naman iset na ibang resolution, pero siyempre mas maganda yung higher resolution. 640. Yan, 640 by 640. Yan. So naka-default naman yan doon. So batch size, ito yung importante, no? Batch size 16. I-adjust natin yung batch size based dun sa capability ng ating GPU. Kasi mas mataas na batch size, mas mapupuno kaagad yung GPU mo. So mag-error yung training process mo kapag napuno yung GPU mo. Kaya i-adjust mo lang yung batch size mo based dun sa kung ano yung optimal para sa GPU mo. So dito naman sa device, no, nakaset siya sa 0. Sabi dito, replace 0 if you're using GPU. No? So kung hindi ka naman gumagamit ng GPU, pwede mo siyang i-replace ng CPU. Pero dahil nag-install tayo ng PyTorch with GPU capable, so ang gagamitin natin is 0. So kung meron ka namang multiple GPU, pwede mo ilagay dito 0, 1, no, para magkaroon sila ng parallel training, no, by using mixed decision method. So mas mabilis yung training time mo. So dahil isa lang naman yung GPU ko, so mga AI server kasi yung mga multiple GPU. Ayan, so gagamitin natin yung 0. So yan, since na nalagay na natin yung na-review na natin yung mga parameters natin, then nalagay na rin natin yung path ng data.yaml natin, that's the time na pwede na natin itong i-run. Try natin mag-run, no? So, yung mga results nito, automatic naman magkalalabas dito sa folder mo. Sa working folder mo. So, try natin i-run. Try natin siyang 20 lang kasi tagalan tayo. Pero hindi ideal yung 20 kasi baka mababa pa yung accuracy nun. Tumigil na agad yung number of epochs. So, try natin i-run. So, click na natin yung run. Pinabahan ko lang sa epochs 20 para mabilis matapos. Kasi baka abutin tayo ng ilang oras. Pero gagamitin ko naman yung higher model, ay yung ano ko, yung meron kasi ako na train before, no, na yun na lang gagamitin natin to demo. Pero ganun din naman yun. Lalabas naman dito yung so after ng training mamaya, ano natin, tingnan natin, gamitin natin yung model for inferencing. Nakakasunod naman po lahat, no? Sorry. Hintayin lang natin, naglo-loading pa siya. So makikita natin mamaya yung per epoch na training. Yan. So i-scan niya yung mga dataset natin. So normal din na uminit yung mga workstation nyo like yung sa akin. Mainit na kasi yung GPU nyo is overload. Yung GPU ko kasi 4 gig lang yung VRAM. So more likely yung ginagamit ng memory is 3.87 gig. So lahat ng mga training ano niyo, parameters, yung mga dataset nyo na nasa-save dun sa ano sa memory ng GPU. So kung mas higher yung batch size nyo, halimbawa ginawa nyo 128, wala. Dadapa agad yung GPU nyo doon kasi 128 batches agad yung ginamit nyo. So dapat 16 lang kung yung optimal. Ano nangyari?
Ayun na, bumigay na nga ang aking laptop. Bumigay na ang aking laptop. Reopen. Reopen na lang natin. Ayun, di ba? So, kaya need natin ng medyo malakas na resources pagdating sa AI. Pero okay to eh. At wait lang, reopen ko lang. Tapos magko-close lang ako ng mga ibang apps na possible gumamit ng kailangan mag-close din tayo ng mga ibang apps na ano eh. Medyo resources. Ngayon, marami ako naka-open. Linisin ko lang yung mga processes. GPU, Visual Studio Code. Yan. So, try ulit natin. No? Hindi pinaya. Ito. Yan. So, try natin ulit i-run. No? Punta tayo sa terminal. Try natin siya ulit i-run. Paano gumana? Ano ba yung error? Error. Bumigay ang aking GPU. So, ang YOLO ay So, ang YOLO ay isa ring ang backbone kasi ng YOLO is a neural network din. So, YOLO is a type of din, uh, deep learning model. So, ang backbone ng YOLO is also CNN. So, yung CNN is yung backbone, siya yung nag, um, nag produce, nag-undergo ng feature extraction nung tinitrain mo dataset. So, by yung mga nakuha niyang features, yun yung ginagamit ng pattern to predict.
Hintayin lang natin ulit. Nire-run ko kasi. So, baka di niya kaya yung batch size 16. So kung hindi ito gumalaw, kasi gano'n lang din naman no? So after ng training, ayun. Ayan no? Ito yung error. CUDA out of memory. No? Total capacity. So, ang tendency nito, parang kailangan ko i-restart yung computer ko. GPU. So, try natin babaan yung batch size. Gawin natin 8. So, try natin kung mag-run. So, ganyan. So, meron akong GPU dito, NVIDIA 3050. So, kung mapapansin nyo, medyo high-end na, no? So, mas maganda talaga na yung GPU nyo is, siguro ideal na yung 8 gig. Maganda yung 8 gig. 8 gig na VRAM. Kasi sa akin, 4 gig lang to, no? Pero capable naman. So, siguro may zoom lang kasi kaya medyo nahihirapan siya. So, try natin ngayon, binaba ko yung batch rate kung kakayanin yun. Binawasan ko yung batch size. Nakakasunod naman po, yung mga participants natin. Kahit makita lang natin yung training. Tingnan din natin yung hindi talaga kaya. Ayan, ito na yung simula ng starting nyo, 20 ports. So, since hindi kaya ng memory, marami kasi ako naka-open eh. No? So, pwede nyo i-try ito na lang sa, sa sarili yung workstation, no? So, pakita ko na lang din, ito, so may lalabas na folder, after yung training, may mga lalabas na folder, like itong runs, no? Runs, detect. So under ng folder na to, merong mga different training yan. Training folders. Train 2, train 3, train 4. Every training na ginagawa nyo. No? Kung pang-apat na training nyo na, so ito yung mga lalabas. No? So mag-open tayo ng other folder. So i-demo ko na lang yung yung YOLO detect. So ito. So after na mag-training, no, so may lalabas ako ditong train folder, no, sa runs, detect and train. So meron tayong makikita ditong weights. So sa weights natin, meron ditong best.pt, no? Then meron ding last.pt. So itong best.pt, siya yung upon training, no, so nagkakaroon ng every epoch, no, per epoch, no. So yan yung model to .pt, no.
Pwede na itong gamitin pang-detect. So, itong best.pt, yan yung model na na-produce nung nagkaroon ng high accuracy. Kung upon na training niya, di ba, nagkaroon doon ng high accuracy. Nung nagkaroon ng high accuracy, nakita ng computer na, uy, mataas yung accuracy nito. So, yan yung sinave niyang model. Pero, ang mas ginagamit ko yung last. Bakit? Kasi, syempre, doon sa last kasi, yung last na na-save is yung nadaanan niya na yung mga iba't ibang variation ng images. No? So, kahit na mas nag-produce ng high accuracy itong best, mas ginagamit ko yung last since mas generalize yung na-save na weights sa kanya. So, try natin. So, ito yung mga, nandito rin yung mga different training results, no? Like yung confusion matrix. No? So, sa paper, ito, normalized to. No? So, sa paper, so, alam naman natin yung confusion matrix is a comparison of true positive, false positive, and true negative and false negative. No? So, sa out of true value, ilan yung na-predict na tama? So, out of actual value na paper, ilan yung na-predict? 3. No? So, meron lang tayong 8 na misclassification, which is yung actual value na predict na C-source. No? Yung paper na predict doon na C-source, 2. Tapos, meron doon paper na na-predict as background lang. No? Pero, maganda yung performance niya since 131 yung na-predict na tama out of actual values. So, sa RAC, meron ding 133 na predictions. Ano ko na? Yan. Yan. Sa SARAC, meron daw 133 predictions out of all the dataset, no? Tapos meron ding na-detect na 3 C-source pero RAC pala yun. Yun yung mga false misclassifications. Yan. So makikita nyo kung maganda yung performance ng model nyo, dapat makakita kayo ng clean diagonal. No? So dapat minimal lang yung ano natin, yung mga misclassification na makikita sa ating confusion matrix. So, nandyan din yung F1 curve, yan. So yung F1 naman is yun yung measurement na kung balance ba yung precision and recall mo. No? So, yan. So ito naman yung precision confidence curve, yan. Siyempre, mas higher precision, mas okay, pero dapat hindi lang precision yung binabantayan natin, also yung recall. No? So, ang precision kasi, nakafocus lang yan sa kung gaano kadami yung tamang predictions. No? Then yung recall naman, nakafocus yan so kung gaano kadaming actual values ang na-predict na tama. So, kung marami kang tamang predictions, baka may na-misclassify ka. So, kailangan mo ng recall. So, try natin ngayon, ayan, ito yung mga example. Try natin ngayon, gamitin so itong code na to, YOLO detect, no? So, sa YOLO detection natin, no, after ng training, di ba, gagamitin natin yung model natin. So, itong detection code na to is available lang din sa ating GitHub. So, kahit i-copy-paste nyo lang din yan. So, dito siya sa may yolodetect.py. So, puntahan nyo lang to. Dito located yung code niya. Yung code ng ating para sa detection. So, copy-paste nyo lang yan. Then, edit ng konti. No? So, pumabalik tayo dito. No? Edit. So, may makita tayo dito sa line 5. No? Model.yolo. Tas path to your trained model. So, sabi natin, meron tayong models na na-train, which is yung best and last. So, siyempre, ang gagamitin natin yung last. Try natin, i-copy yung path ng last model natin. So, copy path.
Copy natin yung path ng last model natin, then paste natin dito. Yan. So, since naka-Windows tayo, lagi tayong maglalagay ng R sa ating mga path. Ayan. So, paste na natin, no? So, wala tayong babaguhin dyan. So, yan. So, ginamit na natin yung model natin. So, try natin ngayong i-run. Sana gumana naman to. Ayan. So, kailangan pala, bago kayo mag-run nito, i-install pala yung OpenPyCV. Nangyari. O yung mag-run. Wait lang, stop share ko. Dahil siguro naka-on yung ano ko, yung video ko. Try ko nga munang yun. I-off. Then run natin dito. Yan. So, try ko i-share. Share ko. Screen. So, yan. So, yan. Gumagana na yung model natin. So, try natin ngayon. Yan. So, nadidetect niya, scissor. No? So, yan. Gamit natin yung dataset na. Ay, teka. Wala. Yan. So, ginamit natin yung dataset na rock, paper, scissors. So, ibig sabihin, gumamit tayo ng custom dataset, no? So, kung meron tayo sariling dataset, pwede natin siyang i-train, no? So, in the YOLO folder structure. So, yeah, so merong scissor, so merong rock, yeah. So, merong paper. Diba? Nakita nyo? Yeah, so, kung meron dito ang laban, yung naglalaban. Yan, so rock and scissor. And rock and paper. Yan, di ba? So, ganyan gumagana yung ating YOLO V11. So, ika. Yan. No? So, next step natin, ayan. So, tapos na tayo dito, no? Nag-run na tayo ng inference. So, nandun naman yung mga instructions sa GitHub na binigay ko. No? So, ito yung GitHub link ngayon. So, pwede nyo naman siyang i-scan. Tingnan ko nga kung scannable siya. Yan. Tingnan natin pwede may scan. Yan, pwede siya may scan. So, scan nyo na lang yung QR code. Then, ida-direct kayo niyan dun sa ating GitHub. No? So, yan. So, after nyan, so you can, you can practice na, no? Then you can explore custom dataset na for your specific applications. So, kung may mga tanong kayo, just chat lang, no?